isang hindi pa nakikilalang lalaking umano'y nakabonet ang tinutuluyang bahay ni alias Dodong sa Paluan Occidental, Mindoro. Dumiretso raw ito sa kwarto at saka siya pinagbabaril pero mabilis na nakatakas. Pumasok, tinadyakan daw yung pintuan habang siya is nanonood ng TV. So pinutukan siya, nakaiwas siya, tumalon siya doon sa nakatakas siya, pumunta siya doon sa kabilang bahay. Nagtago siya doon, then pumunta sa bahay ng kanyang amo. Nasa pangangalaga na raw ngayon ng mga otoridad ang biktima, pero hindi na idinetalye ng Occidental Mindoro Police ang pinagdalhang safe house kay alias Dodong. Ang suspect, posible raw na siya rin umanong umaaligid sa bahay ng biktima. Dodong ang isa sa mga tumayong testigo sa kaso ng pangmamaltrato ng mga dating amo ng kasambahay na si Nanay LV Vergara. Ang nangyari kay Dodong, nagdulot ng pangamba at takot kay Nanay LV. Kuya Dong, salamat at nakaligtas ka sa lahat ng ginawa mo sa akin. Sana mag-iingat ka ulit dyan, mag-iingat ka sana. Kuya Dong, ingat ka lang dyan. At kasunod ng nangyari sa dating kasamahan sa trabaho, humihiling na rin ngayon ng proteksyon at seguridad si Nanay LV sa mga senador. Humihiling na rin ng bagong abogado si Nanay LV. Sana po, Senador Tolentino, sana po bigyan niyo ako ng bagong abogado dahil po ang sabi ng attorney ko, magbibitiw na daw po siya. Hinihiling ko kay Senador Tolentino at kay Jinggoy na bigyan ako ng bagong abogado. Wala pang tugon sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, nang hinga ng pahayag si Senator Francis Tolentino tungkol dito. Chairperson ng Justice and Human Rights Committee si Senator Francis Tolentino. From San Juan, Senator and Chairperson of the Committee on Labor, Senator Jinggoy Estrada. Thank you, Mr. President. Mr. President, I would like to bring to the attention of this august chamber the latest development on the case of the abused kasambahay, LV Vergara, which the Senate Committee on Justice and Human Rights, under the chairmanship of our esteemed colleague, Senator Francis Tolentino, is currently investigating. Isang nakakabahalang kaganapan po ang nangyari kagabi na kinasasangkutan ng dating kasamahan sa trabaho ni LV, si alias Dodong, na pinagtangkaang barilin ng riding in tandem na may suot na bonnet. Si Dodong ay tumatayong testigo sa mga pang-aabuso at pagmamaltrato ng employers ni LV sa Mamburao, Occidental Mindoro na sina Franz at Pablo Ruiz. Bago na pabalitang nasabing insidente kay Dodong, ilang gabi na pala na may umaaligid sa bahay ng kanyang kasulukuyang employers at nagtatanong sa mga residente ng bayan ng Paluan, Occidental Mindoro, kung saan siya nakatira. Tinakasan ni Dodong ang pamilya Ruiz dahil na rin sa takot na malagay sa alanganin ng kanyang buhay. Ganun pa man, handang tumistigo si Dodong para patutuhanan ang mga bintang ni LV at sa katunayan ay nagsumiti na siya ng sinumpaang salaysay sa piskalya kung saan nakasampa ang kaso laban sa mag-asawang Ruiz. Ginoong Pangulo, aking napag-alaman na kanina madaling araw ay nasecure na si Dodong at ngayon ay nasa pangangalaga ng CIDG Regional Headquarters sa Calapan, Mindoro Oriental. At dahil na rin sa napabalitang pag-casing ng mga kahina-hinaalang mga lalaki sa tinutuluyan ni Dodong, minarapat na mga kaanak at nagmamalasakit kay LV na ilipat siya sa mas ligtas na lugar nitong nakaraang Lunes. At dahil sa mga pangyayaring ito, maging ang mga kasulukuyang employers ni Dodong ay nangangamba na rin sa kanilang kaligtasan. Dalawa pang dating mga tauhan na mag-asawang Ruiz na sina alias JM at alias Patrick na maaaring magbigay linaw sa kaso ni LV ay napag-alaman ko na nagtatago at hindi matuntun ng mga kinauukulan. Ginoong Pangulo, bago pa man nangyari ang pagtatangka sa buhay ni Dodong, may mga pulis at sundalo nang nakabantay sa bahay ng kanyang bagong employer batay sa ulat noong September 10 ng ABS-CBN reporter na si Dennis Datu. Bantay sarado man sila, ay nagawa pa rin ang pagtatangka sa buhay ni Dodong. Kaya nakakapagtaka kung bakit nangyari pa ito. Mr. President, I don't want to point an accusing finger at anyone at this point, but one cannot help but wonder about these bold and brazen acts against these defenseless individuals. I believe it is necessary to provide additional security for Dodong
Dodong's employers, and even to aliases JM and Patrick, if they ultimately agree to testify before the Committee on Justice and Human Rights. Criminal charges of serious physical injuries, illegal detention in violation of Republic Act number 10361 or the Batas Kasambahay were already filed against Vergara's employers before the office of the city prosecutor in Batangas City. Mukhang pader na may tuturong ang binabangga ni na LV, Dodong, JM at Patrick. Maliit na bagay kung tutusin ang pagbibigay seguridad sa kanilang kaligtasan kung ang kapalit naman ito ay ang paglalahad ng katotohanan laban sa mga lumalapastangan sa ating mga umiiral na batas at para sa pagtataguyod ng mas naangkop ng mga pulisya. Protecting the witnesses is not just a legal obligation. It is a moral imperative. By upholding this duty, we not only promote the principles of fairness and equality, ensure an environment where they can testify freely and without fear, and foster a culture where the voices of those silenced but willing to stand up for the truth are heard regardless of their social standing and circumstances. Thank you, Mr. President. By the way, Mr. President, I will entertain interpellations after the period of amendments by the good one in his bill, Mr. Senate President. Yes, Thank you, Mr. President. Yes, just for the record, he insisted that you all go ahead of him in the agenda today. So, Majority Leader? Mr. President, I think Senator Bato de la Rosa is raising his hand, Mr. President. Yes, our distinguished colleague from Bohol and Davao, Senator Bato de la Rosa is recognized. Just a short manifestation lang, Mr. President, Majority Leader. I wish to associate myself with the privileged speech being delivered by our good colleague, Senator from San Juan. Alam mo, Mr. President, I think public order really is something that is need to be focused on sa ibang lugar ng Pilipinas. Hindi naman lahat, Mr. President. The sequence of events. Kung gaano kaabusado yung mga amo. Ewan ko kung amo ba is a Tagalog term, Mr. President? Amo, yes. Is a Visayan term for us. Amo din. Amo. Yes. Yung amo nung katulong na binulag, if you were able to hear the testimonies that were delivered during the committee hearing of Senator Tolentino, grabe, sobra-sobra yung pang-abuso. Tapos ngayon, nakasecure tayo ng isang witness na makatulong para mapanagot ang may sala. Ngayon, yung witness na isang trabahante rin nila, ay ngayon ay inatimpa na patayin kagabi. It was not really an attempt, but it was a frustrated murder ang nangyari kagabi. Mabuti na nakatakbo at mabuti naman at mabilis nakatawag kay Senator Tolentino at natulungan rin natin na maikunik sa CIDG. Because you can just imagine, request yung ordinaryong tao lang ito, nag-request na huwag nyo kaming i-refer sa local police dahil mayaman yan at very influential dito sa lugar namin yung mga suspect. Please, sa CIDG nyo kami ipa-refer. So, we are very much dismayed, Mr. President, being the chairman of public order and dangerous drugs. Pag gano'n ang reaksyon ng isang ordinaryong mamamayan na nagiging biktima ng karahasan na ayaw magtiwala sa local police dahil influential yung mga suspect, ay siguro, isa lang yan, Mr. President, pero ang dami pa siguro sa buong Pilipinas na nag-experience ng gano'n na injustice na kanilang dinaranas ngayon. So I hope that, Mr. President, Senator Tolentino will act swiftly on this case and he should call another hearing para mabigyan ng lesson itong mga
suspect na ito, Mr. President. Dahil sobra na talaga. I hope Senator Tolentino will do that. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Before Senator Robin Hood Padilla is recognized. Maraming salamat po, mahal na Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Gusto ko lamang pong magpugay sa ating mahal na Senador Jinggoy Estrada sa pagtindig sa ating mga kasambahay. At kanya po itong legacy talaga. Ang hinihiling ko lamang po, mahal na Pangulo, sana po ay maging mas gigil tayo sa issue na ito sapagkat pagka ang ating mga kasambahay ay namamaltrato sa ibang bansa, tayo po ay nagpapakita talaga na tayo po'y gigil. Pero sa usapin na ito, dapat po mas gigil tayo sapagkat nandito mismo sa bayan natin ang nagbibigay ng ganitong klaseng pagmamaltrato. Napakasakit pong tanggapin, napakahirap namnamin. Pero dapat po, inshallah, mahal na Pangulo, ay bigyan po natin to ng pansin. Maraming salamat po. Maraming salamat, Senator Robin Hood Padilla. Majority Leader. Thank you, Mr. President. As some of our colleagues would like to